Ibig sabihin na lang, free for all na lang, kung sino-sino na lang. Pero pag pababa, binabawalan ninyo. Kung may papasok, binabawalan ninyo. Pero ngayon, yung responsibilidad sa pag-maintain ng hospital na ginagawa ninyo, wala kayong matuturong responsibilidad kung sino ang dapat mananagot dyan. Senator, Ganun ba? wala naman po talagang hospital doon. O hindi ka hospital, yung panganakan. I don't mean hospital. I mean, yung paanakan, kung saan pinapaanak ng mga bata. Wala talaga. Wala pong nangyayaring ganun, Senator. Anong walang nangyayari? Walang nanganganak doon? No, may nanganganak po. Pero ang sinasabi ko po, in times of emergencies, kasi ang layo ng lugar. Hindi nga, ang tanong nga ni Senator Risa, kung sinong namamahala, sinong in charge doon. Hindi ko po talaga alam, Senator. Ay nako, anong klaseng sekretary ka? Meron ka nga listahan sa akin ng mga patay. Yes po, binibigay po ko, I was asked by the NBI to furnish us a copy of death. Pero yung nabigay ko po sa inyo ay, di ba mga 30 deaths lang po yun? Because I was cooperating with you. Yes, you have to cooperate. As dito sa hearing na ito, mag-cooperate ka rin kung sino ang dapat mananagot Hindi dyan. ko po talaga masagot yan, Senator. I'm so sorry po. Wala talaga kong alam. Well, Mr. hindi Chair. kita pipilitin, pero hindi ako naniniwala sa'yo. Mr. Hindi Chair. kita pinipilit, pero hindi ako naniniwala sa'yo. Chinga, Liay, Yamson, hindi ka pa nakulong sa baba, di ba? Hindi ka pa na-cited in contempt. No, hindi ka pa cited in contempt. Pero pag patuloy ka dito magsinungaling, 100% guaranteed, ikukulong kita doon sa baba, isa-cite in contempt kita, kung patuloy ka magsisinungaling dyan. Very clear. Nandoon ako, sabi mo pa nga sa akin, nung binisita ko kayo doon, sabi mo pa nga sa akin, na meron kami mga narcissist dito, sir. Di ba? Sabi mo, may narcissist. Alam mo. O pero ngayon, hindi mo alam kung sinong nagmamanage doon sa paanakan na yun. Grabe daw ang kasinungalingan ng SBSI Secretary. Ito ang naging pahayag ng mga netizens na sumusubaybay sa Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Second public hearing on the alleged violations committed by cult leader na si Senior Aguila at iba pang matataas na miyembro ng Socorro Bayanihan Services Incorporated o SBSI sa Surigao del Norte na sina Mamerto Galanida, Janeth Ahok at Karen Sanico. Humarap na sa second Senate hearing ang Secretary ng SBSI na si Chinga Lea Yamson at ang ama na si Randolph. Matatandaang may isang tatay ang nagsumbong kay Senator Bato de la Rosa na di umano'y inilipat ng grupo ang bangkay ng kanyang anak sa bagong hindi rehistradong sementeryo. Habang itinanggi naman ito ng SBSI Secretary na si Chinga Lea Samson at sinabing hindi sila gumawa ng bagong sementeryo. Ayon kay Senator Risa Hontiveros, ang bata ay anak ni alias Dennis na namatay noong 2021. Dahil ayaw ni Senior Aguila na ipagamot sa lungsod, inilibing ang bata sa isang puntod pero kalaunan ay napag-alaman ni Dennis na nilipat pala dito sa puntod na ito. Wala siya noong nilipat. Ngayon niya lang ulit nasulyapan ang bangkay ng kanyang anak. Ayon kay Randolph, ang ama ng nasabing bata, kaya daw namamatay ang mga bata doon sa Sitio Kapihan ay dahil binabawalan daw sila ni Senior Aguila na magpa-ospital sa baba. Sumabog sa galit si Senator Bato de la Rosa dahil sa patuloy umanong pagsisinungaling ng SBSI Secretary na si Chinga sa kanyang masagot. Kaya sinabi ni Senator de la Rosa na siya ay ipapakontempt kung patuloy pa siyang magsisinungaling sa Senate hearing. Ayon naman sa pahayag ni Senator Bato de la Rosa, alam mo, kayong apat, makinig kayo. Kung lahat ng nangamatay na bata namatay dahil sa kapabayaan, kung pareho sila ng sitwasyon ni Randolph, yung parent na hindi pwedeng ibaba ang anak dahil pinipigilan ninyo, the blood of these children are on your hands. Hindi ako judge. Ako'y ordinaryong tao lang. Pero sabihan ko kayo ngayon pa lang na kung nangamatay yung mga bata na yon, madaming bata doon na nakalibing dahil sa kapabayaan. Dahil hindi nadala sa ospital, paprangkahin ko kayo. Kayo ang mananagot doon. Bakit namatay yung mga bata? Dahil pinipigilan ninyo na bumaba at pumunta sa ospital. Ani Senator Bato de la Rosa sa mga SBSI officials sa Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, second hearing criminal complaints laban sa nasabing grupo. Ating panoorin ang buong video at kayo na po ang humusga. So,
lahat ng decision, policy-wise, ng SBSI ay dinesisyon na ng members of the board. Am I correct? Yes po, Senator. Okay. So pag sinabi ni Senior Aguila na bawal bumaba yung bata na dadalhin sa ospital, bawal lumabas, desisyon niya ng board. Mr. Senator, sa pagkaalam ko, wala pong ganong polisiya ang board. So meaning personal decision ni Senior Aguila yon, hindi ng board. Wala po talagang polisiya ang board ng ganon, Mr. Senator. So walang Jerens, Chair. ikaw ang nagdesisyon na hindi pwede magbaba yung mga bata sa dalhin sa ospital dahil hindi desisyon ng board yon, sariling desisyon mo. Wala po akong dinidesisyon ngayon kasi gaya nga sa sinabi ko, kung may mga programa po ng SBSI is mimitingan yan ng lahat ng board. Okay nga, ito nga. Sinasabi ng father ng bata na bawal bumaba yung bata dalhin sa ospital dahil ayaw mo, desisyon mo. So sarili mong desisyon yun. Sabi ko nga, yung panahon na sinabi niya yung 2020, hindi pa nga ako yung presidente. Ikaw ang tinuturo ng mga kumadrona eh. Hindi Na ko ayaw alam. ni Senior Aguila ay baba. Ay dalhin sa ospital. Ikaw ang tinuturo ng mga kumadrona. Hindi ko alam bakit ako yung tuturo. Kumsek, andito ba yung mga kumadrona? Naimbitahan ba? Hindi naimbitahan. Ikaw, sekretary, andito ba yung mga kumadrona na sinabi ni Hindi po sila invited. Balbarino? Hindi sila Mr. invited? Senators. Mr. Senator, lilinawin ko po, wala po talagang nangyayaring polisiya na nagre-regulate para makalabas kami. Well, it's normal for you to deny that. But there is a very strong allegation coming from the father of the bata. Yung bata, ako namatayan ng anak, magsisinungaling pa ako. Ha? Prangkahan tayo dito. Huwag mo isipin na tao, senador ako, ordinaryong tao. Kung ako ang tatay ng bata na matay dahil nga pinipigilan, magsisinungaling pa ako. So kung walang palisiya, galing sa board, ang nagsasabi no, si Jerry lang. As alleged, hindi naman niya sinabi na sabi ng board, hindi pwede ibaba ang bata. Ang sinasabi niya, sabi ng mga kumadrona, bawal ibaba ang bata according to Senior Aguila. So si Senior Aguila mananagot ito lahat ngayon. Hindi ko po nanirinig sa Senior Aguila na nag-order ng any regulation. Oh, na hindi bababa. hindi kita tinatanong kung nagbigay ng order. Sinasabi lang nung namatayan ng anak. Yun lang sinasabi niya. Mr. Senator Chair. Risa. Yeah. Mr. Chair, Ms. Chingalea, sino ang in charge dun sa function hall na nagsisilbing kung saan nanganak ang asawa ni Sir Randolph? Madam Senator, yung function hall po ay isang hotel accommodation ng SBS. Hotel po, Yes hindi po, hospital? it was designed for accommodation facilities. So, paano nangyari na dun nanganganak ang mga buntis na babae ng kapihan? Paano nangyari na dun sa function hall na hotel, dun may namatay na bata na balitaan ni na Sir Randolph? Paano nangyari na dun sa hotel, dun pumunta yung asawa ni Sir Randolph para manganak? At paano nangyari na dun sa hotel, kailangan nilang umuwi na dahil may mga nakapila pang manganganak doon? Hindi ko po talaga alam ang mga ganong allegations, Madam Senator. Ma'am, di ba kayo yung SecGen? Sino pong nakakaalam sa nangyayari sa mga nanganganak na babae ng kapihan na dun sa function hall nanganganak? Ma'am, it was not part of my function po as Secretary Kanino General. pong function ito? Hindi ko po alam, ma'am. Sa board po, sino po ang in charge sa function hall? Wala pong ganong designation. Pag may Sino po functions. nag-appoint ng mga komadrona na nagpapanganak sa mga babae doon? Hindi ko po rin alam yun, ma'am. Sino pong nakakaalam kung sino nag-appoint ng komadrona? I don't know, ma'am. I don't know. Mr. Chair, medyo imposible na mayroong ganong ka-importante at basic na institusyon, paanakan, na walang nakakaalam kung sino nag-appoint ng mga kumadrona na siyang nagsabi sa amang ito na pinagbabawal ni Senyor Aguila bumaba yung mga baby na nanganganim. Kaya nga, Chingalia Yamson,
You are the secretary. Ibig mong sabihin, bigla na lang pupunta doon sa paanakan yung mga kumadrona na yon without anybody's order or anybody's request or anybody's appointment or what? Ang nangyayari po kasi, Senator, isa po kaming buong, we have a bigger community, yung Kapihan. May mga nabuntis, tapos ang layo ng hospital po sa Kapihan. So may mga instances, may mga, sinasabi na po may mga kumadrona kasi mga BHW sila sa lungsod pa. So siguro, pag nanganak sila, in times of emergency, sila po yung tinatawag. Sila po yun, ganun na lang? Ganun na lang? Ganun na lang Mr. Senator, talaga? kasi kahit sa amin, sa nanay ko, na-practice na po kasi yun na pag nanganganak ka tapos malayo ka sa lugar, natural, you have to call help sa mga may mga experience po na magpapaanak. But you are an organized people's organization. Di ba? Organized kayo masyado eh. Ibig sabihin na lang, free for all na lang, kung sino-sino na lang. Pero pag pababa, binabawalan ninyo. Kung may papasok, binabawalan ninyo. Pero ngayon, yung responsibilidad sa pag-maintain ng hospital na ginagawa ninyo, wala kayong matuturong responsibilidad kung sino ang dapat mananagot dyan. Senator, Ganun ba? wala naman po talagang hospital doon. O hindi ka hospital, yung panganakan. I don't mean hospital. I mean, yung paanakan, kung saan pinapaanak ng mga bata. Wala talaga. Wala pong nangyayaring ganun, Senator. Anong walang nangyayari? Walang nanganganak doon? No, may nanganganak po. Pero ang sinasabi ko po, in times of emergencies, kasi ang layo ng lugar. Hindi nga, ang tanong nga ni Senator Risa, kung sinong namamahala, sinong in charge doon. Hindi ko po talaga alam, Senator. Ay nako, anong klaseng sekretary ka? Meron ka nga listahan sa akin ng mga patay. Yes po, binibigay po ko, I was asked by the NBI to furnish us a copy of death. Pero yung nabigay ko po sa inyo ay, di ba mga 30 deaths lang po yun. Because I was cooperating with you. Yes, you have to cooperate. As dito sa hearing na ito, mag-cooperate ka rin kung sino ang dapat mananagot Hindi ko dyan. po talaga masagot yan, Senator. I'm so sorry po. Wala talaga kong alam. Well, Mr. hindi kita Chair. pipilitin, pero hindi ako naniniwala sa'yo. Mr. Hindi Chair. kita pinipilit, pero hindi ako naniniwala sa'yo. Go ahead, Senator Risa. Saka Mr. Chair, yung sinabi po ninyo Ma'am Chinga Lea na 30 lang yon sa listahan. Aba, kung ikumpara natin sa infant mortality rate ng buong Pilipinas, 2.42 infant deaths per 1,000 live births. Baka mataas po ang 30 at hindi po 30 lang. And follow up po, ma'am. Sabi nyo, yung mga kumadronang yon ay mga BHW? Kino-confirm nyo ba, mga BHW? Yung, di ko nahuli eksakto yung mga pangalan nung sinabi ni Sir Rando, pero Hogar, may Virginia yata, may Jonah or Jora, apelyido Mesias, pero baka mali yung pagdinig ko at may isa pang pangalan. Yung apat ba na kumadronang iyon? Ito pala, tatlo nga. Jella Hogar, Virginia Mesias, at Jonah Ramirez. So itong tatlong kumadrona na nag-attend sa asawa ni Sir Randolph, sa mama nung baby na namatay, sinasabi nyo ba sila ay mga BHW? Ang sa pagkakaalam po, yung si Mesias at si Hogar po ay BHW. Hindi ko po alam si Jonah Ramirez po, ma'am. Okay, so alam nyo na si Jella Hogar at si Virginia Mesias ay mga BHW. Hindi nyo sigurado yung Jonah Ramirez. So may alam kayo dun sa paanakan. Kasi alam nyo yung status nitong dalawa sa tatlong kumadrona na BHW pala sila. Kasi nakasama ko sila. Sa lungsod pa yung knowledge ko na BHW na po sila, ma'am. Okay, pero alam ninyo na bilang BHW, nagsisilbi silang kumadrona dun sa paanakan, tama? Siguro sila yung tinatawag pag may mga Siguro nganak. sila. Kanina, Ay, ako, hindi siguro, Mr. Senator Chair, Risa. sigurado ang sinabi kanina eh. Chinga Lea Yamson, hindi ka pa nakulong sa baba, di ba? Hindi ka pa na-cited in contempt. No, hindi ka pa cited in contempt. Pero pag patuloy ka dito magsinungaling, 100% guaranteed, ikukulong kita doon sa baba, isa-cite in contempt kita, kung patuloy ka magsisinungaling dyan. Very clear. Nandoon ako, sabi mo pa nga sa akin, nung binisita ko kayo doon, sabi mo pa nga sa akin, na meron kami mga narcissist dito, sir. Di ba? Sabi mo, may narcissist. Alam mo,
O pero ngayon, hindi mo alam kung sinong nagmamanage doon sa paanakan na yun. Sir, wala po talagang nagmamanage. Ang nangyayari kasi nga practice doon, kasi we know na may mga nurses as BHW. For example, ako, pag nag-need ako ng help, nilalagnat ako, I need to consult with the nurses. Ganun po kasi community knowledge na po yun, sir. Kaya nga, alam mo pala, even the community knows it. Ikaw, hindi mo alam kung sinong in charge doon. Yung question mo kasi is sino ang nagmamanage. Wala po talagang nagmamanage. In times of emergency, Ibig mong sabihin, lumabas lang yung paanakan na yan na walang in charge, walang gumawa. Sir, may mga home deliveries nga kami doon. Kung may paanakan kami, bakit may home delivery? May mga cases po kami ng home delivery. Mr. Chair, Yes, go ahead, Senator Tolentino. let me admonish the resource person that you're not supposed to argue with the chairman during a committee hearing. It's I'm part sorry of po, our I'm rules. sorry. Thank you. Thank you, Senator Tolentino, for that reminder. Senator Risa? Yes, Mr. Chair. So, sa kabila nung kababalaghang mga pabago-bagong sagot ni Ma'am Chingalea, Sir Randolph, kung pwedeng kumpletuhin nyo yung kwento nung inyong baby. Yung kanyang paano po siya namatay, tapos pagkatapos nun, saan nyo po inilibing? Motong pagka alas 2 sa kadlawon tungod kinatuyog naman ko sa pagka alas 12 sa tungang gabi ang asawa nagbantay. Namukaw na ang asawa, nagpahihilak siya. 2 o'clock in the morning, yung tulog na siya, bigla siyang ginising ng asawa niya na umiiyak. Ara rin siyang humilak, wa ko Sandali lang, kasabot. sandali lang. I would like to acknowledge the presence of Senator Francis Tolentino. Thank you, Your Honor. Please continue. Natinga ako kay ara naman siyang humilak, di na siya mamati og pangutan-on unsa nahitabo. Motong dito na di ang bata nga hinggahi na matay. Nagtataka ako bakit grabe yung iyak niya, hindi na siya nakinig sa akin. Nalaman ko na tumigas na pala yung katawan ng bata. Moto na ano po ko yung mahimo, hindi mohilak rakan. Wala na akong nagawa noon, umiyak na din ako. Motong pagka atong nahitabo, hingat to ang ugangan na hingat to ni Senior Aguila. Nangonsulta o kung sa'y buhaton, motong hingingon si Senior Aguila nga dapat rakang kuno to na nga kalipayan kay waya na ko yung mga pag-antos. Pinuntahan yung mother-in-law ko, tsaka sinabi niya na dapat na akong matuwa kasi wala na akong dapat ipag-alala kasi sinabi ni Senior Aguila na okay na yung bata. Mao na to na wala na ko'y nahimo kay matod pala yung senior na Sandali ha. Kalipay. Saan yung kuan mo ngayon? Yung mother-in-law mo? sa kapihan. Sir. Andun pa rin sa kapihan. Apo sir. So, loyal pa rin sila kay Senator Aguila. Apo sir. So, sabi ni Senator Aguila, salamat ka, kay okay ka na, wala ka nang pag-iisip, wala ka nang alalahanin dahil patay na yung anak mo. Waya na ko'y pag-antos ang bata nga, pag-alaga, pagpadako. Mara to'y kibali, hawra kang ganun. Ako sinabihan ng mother-in-law ko na gano'n. Dalhin mo nga yung Senator Aguila dito sa harapan ko. Titingnan natin. Ha? Wala na- Ako ang sinabihan ng gano'n ng mother-in-law ko. Masyado kayong naniniwala kay Senator Aguila. Tingnan mo yung anak ko, patay ngayon. Sige, patuloy. Oo na to na, pag human ni sulti, wala ko yung nahimo, nagpahilak ragang ko nga, di bawalan po dito, na mamatay, dapat kuno ikalipay, dili hilakan. Wala na akong nagawa, umiyak na lang din ako. Pero sinabihan, inorient kasi kami doon na pag namatay, hindi na hindi iiyakan, ikaliligaya. Natuwa ka nun. Hindi sir, Ha? hindi. That's brainwashing. Ha? That's brainwashing. Bini-brainwash kayo na sige, mas maligayin na lang kayo kung may mamatay.
Para hindi kayo magreklamo, hindi kayo pupunta sa pulis, magpa-blatter na namatay yung anak mo. Ganun na, brainwashing yun. Continue. Mato pagkabuntag, sige raman kong hilak ang ahong ugangan na laki mo na at punto'y nagpatiga doon sa lungon. Kinaumagahan, yung father-in-law ko ang nag-asikaso ng ang bangkay tsaka yung lagayan ng kabaong ng bata. Kasi iyak na lang ako ng iyak. Eh, syempre naman po, pati ba naman damdamin nyo, sasabihan pa kayo kung paano kayo dapat, ano dapat ang damdamin nyo sa pagkapantay ng sarili nyong anak. So, paano na po inilibing yung anak ninyo nung father-in-law nyo? Atong gusto ko na ang bata para panahon nga na ay madagkutan o maduaw na ang pahimuan o pansyon, siminto. Gusto ko sana na yung bata, merong libingan na ng bata para sementado para pag dating ng meron kaming matilikan ng kandila man lang. Pero pinagbabawal din ni Senyor Aguila. Paanong pinagbawal? Bakit daw? Bawal kay basin nyo. Ngani, ang kuros gani na bisan ngani ang kuros paglubong dili ipabarog kun dili iapil og lubong sa juta arong way ilhanan nga naay imong bata dito na gilubong. Even kahit na yung cross isama din paglibing para hindi patayo para walang makita. Ano yun, Mr. Chair? Hindi mo tinanong yan? Bakit ganun? Pinagbabawal din daw Ha? ni Senyor Sir. Ang Wala na rin purpose ng akong cross, magawa, Sir. ang purpose ng cross para masulatan na pangalan at malaman kung sino nakalibing diyan. Yan naman ang Opo. purpose ng cross, di ba? Oo. Bakit gagawa ka pa ng cross kung ilibing lang doon sa lupa? Hindi Kasi mo naisip yan. Bawal kasi sa mga bata daw, bawal daw lagyan ng cross, pero gusto ko lagyan ng cross. Pero pinagbigyan nila ako, pero ililibing ko daw kasama doon sa ilalim. At bakit bawal daw sana na may krus ang bata na namatay? Iwan ko, ma'am, kasi siguro hindi naman restrado yung ano doon, yung pinaglibingan ng mga bata. Yun, lumabas din po yun sa unang hearing, Mr. Chair. Yes, Hindi rehistrado. Bago tayo natin makalimutan, Senator Risa, Mayor Tim Kang, may wino kung meron bang permit itong ginawa ng kuwan doon, libingan sa loob ng kapihan? Good morning, Senator. Talagang walang permit. Talagang walang permit ang menteryo nila sa kapihan. Walang permit. Wala. Hindi DNR. ako nag-issue ng permit. Hindi ako nakapag-sign. Walang nag-request din sa'yo? Wala din ng request. DNR, are they allowed to put up a cemetery inside a protected area? No, sir. They are not allowed. They're not allowed. So kung may mamatay sa kanila, dapat doon ilibing sa authorized na sementeryo. Yes, sir. Bakit, Jerez? Bakit hindi niyo dinadala doon sa sementeryo sa Barangay Siring? Hindi naman gaano malayo yun. Malapit lang naman yun sa inyo kung dalhin ang patay doon ilibing. Bakit doon sa loob ng kapihan yun nilibing? Na bawal pala yan as a protected area na magkakaroon ng sementeryo doon sa loob according to DNR. Bakit ninyo hindi nililibing doon sa Siring? Di ba merong sementeryo sa Siring? Sa Barangay Siring? Ang mutubag na, Mr. Chair, si Board Member Galmeda. See that? Ngayon, ayaw mong aminin na ikaw ang presidente pero hindi ka makasagot. Ang pinapasagot mo si Board Member. Board Member, to the rescue. Rescue your president. Bakit doon kayo gumawa ng libingan sa loob ng kapihan na meron namang duly authorized na sementeryo sa Barangay Siring? Bakit hindi nyo doon nilibing? Your Honor, I have explained that before, during the first hearing, that our problem is malayo din, around 3 kilometers up and down ang trail diyan. Kaya nga, nagsisikap kami na
baka ano ng lot. So isang donation doon namin ilagay sa isang titulado na lupain dinudar sa barangay. Then nag-request kami sa barangay na gawing annex cemetery. So ganyan. On the basis of that, Tapos, pinayagan kayo ng barangay na gawing annex cemetery. yes, Your Honor. Mayroon silang resolution. Mayroon din kaming deed of donation. So, is that enough? Yun lang ang magawa muna namin, Mayor Your Honor. Tingkang, ano bang batas nyo dyan sa local government about cementerio? Ang sementeryo kailangang may mga permiso From where? from LGU. LGU, meaning Municipality of Socorro. Socorro. Oo. Oh, At sa kanila, hindi namin alam na ganun may dan sila sa barangay. Basta sa LGU, talagang wala silang papel. sige, thank you. Mr. Chair, Yes, go ahead, Senator Risa. bago tayo magpatuloy kay Sir Randolph, may tanong ako ulit kay Ma'am Chingalea. Ma'am, kasi talagang naguguluhan kami ni Chair sa mga sagot nyo kanina. Meron po akong dagdag na impormasyon na yung opisina nyo, kayo mismong opisina, nasa taas lang ng function hall. Kayo ang taga-pirma ng papel na pumapayag sa mga asawa tulad ni Sir Randolph na makasama yung mga asawa nila habang nanganganak. So alam po ninyo. Sandali po ma'am, pakilinaw po yung tanong. May pipirmahan akong papel? At ano po? Ang una, ang opisina nyo ay nandun mismo sa taas ng function hall. At pangalawa, Is that, kayo ang Senator Risa, ha? nagpipirma. Senator Yes, Risa. Mr. Chair. Is that correct? Yung opisina mo nasa taas ng function hall. Senator Bato, may opisina po kami sa SBSI. Hindi, tanungin mo, sagutin mo muna. Ang sabi ni Senator Risa, Yes po. according to Isang his kwarto information, po sa taas po ng nasa taas function ng hall. Yes function po. hall. Oo. So, correct. Yes po. Continue, Senator Risa. Salamat kayo, Mr. Chair. At kayo daw ang tagapirma ng papel na nagpapayag sa mga asawa, mga bana tulad ni Sir Randolph na makasama yung mga asawa nila habang nanganganak. I'm sorry po, wala po akong... Yung mga asawa po ay nagaling sa barracks. Kayo po ang nagpipirma ng papel para payagan sila na makasama ang mga asawa nila habang nanganganak. Ma'am, for your information po, Senator, si Sir Randolph po 2020 nanganak, yung asawa niya. Ako po naging Secretary General 2021 na po. Kung ano man, eto na naman po tayo, Mr. Chair, pa iba-ibang petsa ng mga posisyon. Basta kinonfirm nyo na ang opisina nyo ay nasa taas Yes po. function hall. Hindi po yan- At, teka ma'am, at bago or noong kayo na po ang SecGen ng SBSI, kayo ang pumipirma ng permit sa mga bana tulad ni Sir Randolph na galing sa barracks para pwede silang kasama ng asawa nila habang nanganganak. Hindi po ako nagpipirma, ma'am. Sinong nagpipirma? Wala pong akong pinipirmahan at wala kong alam kung sino po ang nagpipirma. So, bumalik na naman po tayo sa tema na walang alam. Dahil nasa taas lang kayo ng function hall, so ano ang alam nyo sa mga operasyon sa function hall? Ano ang alam nyo dun sa panganganak ng mga babaeng buntis na manganganak na dun sa function hall? Ma'am, yung function hall kasi, after nagsettle kami, before pa kasi yun, hotel accommodation, tapos nagsettle kami sa kapihan. Ito po yung meeting place po namin sa organization. Yun po ang nangyayari. Tapos yung sa taas, isa po sa mga kwarto doon, naging opisina po ng SBSI. At nung paanakan na siya, dahil dun pumunta silang mag-asawa, alam nilang may kamamatay lang na bata, kailangan nilang umalis kinaumagahan dahil may mga nakapila ng manganganak. So mula dun sa opisina nyo na nasa taas lang ng function hall, ano ang alam nyo sa mga nangyayari dun sa mga constituents nyo na nanganganak doon? Na may attended ng 3 komadrona nung araw na iyon, nung hating gabing iyon, 2 ay BHW. BHW, barangay volunteers po yun.
Yes po. O ano pong alam nyo sa mga kaganapan sa ilalim lang ng opisina nyo nang nanganganak yung mga babaeng constituents ng inyong organisasyon? Ma'am, wala na po talaga akong nakikitang nanganganak doon. May mga home deliveries kami. Yun po. Mr. Chair, marami pong barangay dito sa atin. May paanakan, of course, may home deliveries din, at maigi kung naa-attenda ng ating mga kumadronang Pilipino. Pero ayaw talaga sabihin ni Ma'am Shingalea, yung siguradong may nakikita siya dahil nasa ilalim lang ng floor ng opisina Well, niya. nakikita natin dito, Senator Risa, everyone is evading responsibilities and accountabilities. But at the end of the day, nobody can escape from this accountability, kundi yung mga officers ng asosasyon na yan. They will be made to answer for their decisions and actions. So, Ching Lia, saan ka ba nag-aral? MSU po, attorney. Oh, senator. Saang emisyo? Naawan po. Naawan. Yes po. Totoo yan na pag na-cum laude ka, Hindi po, cum laude lang po. cum laude. Oh. What course? Environmental science po. Ano no? Environmental science po. Environmental science. So tama-tama lang pang protected area. You have to protect the environment, di ba? So thank you. Vice Senator Salamat Risa. kayo, Mr. Chair. Yes, Mr. Chair, I think San Just Francis would like to revert interject. the previous question, perhaps the Department of Justice, again, I'm making another assignment for USEC T, can submit a paper to this committee as to the proper way for burying the dead. So, question is Act number 1458 still valid today, where it states that it shall be unlawful for any person or a corporation to bury their dead in any manner whatsoever, etc., etc., as well as its relevance when you take into consideration Republic Act 5716. Itong dalawang batas na ito, ang binibigyan ng authority na mag-determine, ang kasali po dito ay Department of Health. Department of Health. It's not just the DNR. So, wala po ako, Mr. Chair, wala po ako nakita ritong representative ng Department of Health. So, perhaps the Department of Justice can guide this committee by submitting a paper as to the appropriate way to bury a dead. Meron po mga batas na bawal 15, 25 meters away from a residential compound. And considering that this kapihan is a residential enclave, bawal din po yun. So, ang kailangan po magbigay ng permit ay Department of Health. So, USEC T, can you guide this committee? Submit na lang para alam namin kung kailangan amyandahan yung batas dito kasi may mga religious organizations din na meron silang sariling sementeryo pero meron permit from the Department of Health. We will comply, Mr. Chair. Thank you. Thank you, Mr. Chair. Salamat, Thank you, Mr. Senator Chair. Tolentino. Go ahead, Senator Risa. Salamat kayo, Mr. Chair. So, Sir Randolph, so paano na po nangyari na nailibing na yung anak ninyo kahit ipinalibing din yung krus? Tapos sabi nyo po ay inilipat na lang basta-basta sa hindi nyo alam na lugar. So, pakikwento po iyon. Niadtong Mayo 2023, naibaw na gipabalin sa mga agilatong ang gabi ang mga lubong sa mga bata. Nitong Mayo, taong ito, 2023, nalaman namin na pinapa-transfer yung ng mga agila ang mga libing ng mga bata. Mayo 2020 Apo. 2023. at 2023 Oo. ng May. May. Apo. Thank you. So, Disyembre 2022 namatay si baby. May 2020, ma'am. 2020. Apo. So, higit 2 taon Apo. mula noon, ililipat daw. Oh, Paano nangyari po yung paglilipat na iyon? Hindi ko nakita pero doon na lang
nalaman ko sa ibang tao na nilipat daw nila. So, doon ako nagsumbong sa NBI noong October 11. Nagbigay ako ng testimonya sa kanila. So yung nakaraang buwan, itong Oktubre 2023, nagsumbong na kayo sa NBI. Opo, ma'am. Okay. Bakit daw pinalipat yung bangkay ng mga baby? Hindi ko alam, ma'am. Kasi yung pumutok na yung issue, ma'am, na yung in-interview ako ni John Clerigo doon sa Surigao Reporter na yung issue na pinag-asawa yung asawa ko doon sa ibaba na sa pilitan, tapos sinasabi ko din yung pagkamatay ng anak ko, kung ano ang dahilan. Kaya doon sila nag-trigger sila na ilipat para siguro natakot sila Okay. kanang basig imbestigaran. Senator Risa? Yes, Mr. Chair. Maybe, nandito ang NBI. Tanungin natin yung NBI, what happened to your exhumation? Saka Mr. Chair, kung pwedeng dagdag sa tanong nyo ng Chair. Yes. Dahil po ang NBI nag-conduct po ng DNA test precisely para i-check kung yung remains nung pinaglipatan ay ang remains nung anak ni Randolph. So baka pwede nilang idagdag sa sagot yung confirmation doon or hindi. Yeah, you have the floor. Good morning, Mr. Chair, Your Honors. Just a brief information on the action taken by NBI right after the first hearing conducted here in the Senate. Because right after that hearing, the Department of Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ordered the NBI to conduct further investigation for possible other crimes committed by the leaders of Socorro Bayanihan Services Incorporated, considering the reports that came out on the deaths of infants or newborn babies in Sitio Capihan. So, we've just heard from Randolph Balbarino just a while ago, his statement. And it was the same facts he gave to us in his sworn statement last October 11. So, last October 14, 2023, we went to Sitio Capihan. That was the same occasion, Your Honor, that you also conducted your inspection in Sitio Capihan. But I'd like to apologize to you for that we had not made prior arrangement or coordination with you of our presence there in that area at that time. If we had made some distraction or interference in your conduct of inspection, I sincerely apologize. No. It did not. It helped. It did not distract our investigation. It even helped the investigation. Yeah, thank Go you, ahead. Your Honor. Thank you also for graciously allowing us to proceed with our to do our job at that time. And also, I'd like to take this opportunity to thank the Philippine National Police, headed by General Kirby Kraft, Regional Director of Caraga, for the support that they rendered to us. So at that time, with us was the forensic team of the NBI, precisely to exhume the remains of the child of Randolph Balbarino, because precisely because we want to determine first whether his statement was indeed true, that there was a cemetery where there was a body of
his child buried in that area. What puzzled us at that first, because as mentioned by him, first he personally buried his baby at the other site, but it turned out that when we went there, it was already located in a different site. So just the same, because there was a marker put in that site, it is where we did the digging. So at that time, we were able to dug out the coffin containing the remains of a child, because at that time we were still not sure whether or not that was the same child that he claimed as his baby, because according to him it was transferred. So we are not sure at the time. So that was the reason that we submitted some portions of the bones collected in that the time for the conduct of DNA analysis with our forensic chemistry division here in Manila. And yesterday, the forensic division of NBI released the findings, and it turned out that the DNA collected on the bones of the remains of the child matches with the DNA of the father, meaning that was indeed the child of Randolph Balbarino. If I may just Yeah, add a little bit, Your Honor. But before that, Mr. Chair, if I may interject briefly bago po magpatuloy si Attorney Barbaso. So maraming salamat, Attorney Barbaso. And masabi ko lang sa inyo, Sir Randolph, namin ni na Chair, at least nagtagumpay kayo na hindi nyo napabayaan na malipat lang sa kung saan na hindi alam ng pamilya mo yung anak nyo. So napakalaking bagay po niyan bilang magulang. Attorney Barbaso. Yes, thank you, Your Honor. If I may just add, just a while ago, Ms. Yamson mentioned about our request for the copy of the records of the births and deaths of that happened in Sitio Capihan. Indeed, last October 16, we issued a subpoena. In fact, it was a subpoena ducis tecum, requiring her to appear before our office and to bring the whatever records they have containing the deaths and births of anyone in Sitio Capihan from the time that they went there on February 9, 2019 up to the present. But when she appeared before our office on October 19, she denied having such record. She told us that they don't have that record. When we asked her to issue a certification to that effect, that they don't have record, her answer through her lawyer, she said that she could not give such certification for the reason that she has no personal knowledge. So that was the... So, ano pala yung listahan na pinakita mo? If you deny any knowledge, Hinihingi po kasi sa akin ay records of death and birth from 2019 to present, Senator. Yung nabigay ko po, actually... patay lang yun. Yes po, Living. patay po yun. Okay. Nabigay ko sa iyo. Okay, Oo. thank you. Tapos hindi po yun kumpleto, Senator. Okay. Mr. Chair, Yes, go ahead, Senator Risa. follow up kay Ma'am Shinga Lea. Naalala ko po, Mr. Chair, nung opening statement ko sa una nating pagdinig, may pinakita po akong
video testimonies ng mga child victim survivors at yung isang pinakita ay parang census document na issued ng parang gobyerno dyan sa taas, sa kapihan, at nakalagay pa yung civil status at menor de edad yung ipinakitang. Okay. I withdraw the question, Mr. Chair, on this particular point. Salamat kaayo. Thank you, Senator Risa. You want to add or okay ka na? NBI, okay na? Thank you. Balikan ko si Balbarino. Randolph, Opo, sir. ang trabaho mo is mangingisda, di ba? Sir, may isda. So how true is the report that a part of your income sa pangingisda ay dapat i-remit ninyo sa SBSI? Opo, Totoo sir. yun? Totoo yun, sir. How much? Sa amin yung parang mamubuhay man may na managatay, tinatawag mga bubo. Okay. Yung parang... Mambubuhay. Bubo ang gamit sa panghuli ng isda. Bubo, oo. So, paano sharing? Ano nyo? 50-50 po. 50-50? Opo, sir. Ano yan? In cash or in kind? Kuhaan anay o kanang konsumo, pag abot na mo to'y tungaon. Kuhaan ng konsumo. Pag ang limpyo na, ang net na kay bale, sir, mo to'y 50-50. Opo, sir. So, paano konsumo mo sa pangisda? Kay Kukunan mo ng konsumo sa pamilya mo? Hindi. Para sa sunod na paglaot, naragi hapon konsumo sa gasolina. Okay. Pagkaon kay bale namo na imong snack. So, meaning, ibinta nyo sa palengke yung isda. Pagkuha nyo ng isda galing sa dagat, binta ninyo. Benta. Tapos yung kita, Doon na hatiin. hatiin. So, So, kung may kita ka halimbawa, 1,000 pesos, paano hatian ng 1,000? 500, sir. 500 ang... Pagkita ng 1,000, kung 200... Hindi, ibig sabihin ng yung binta mo na. Yung binta. Nabinta ang isda mo, 1,000 pesos lang ang binta. Kunin, Anong gawin mo sa 1,000 na yon? kuhaan mo na ng konsumo. Konsumo. Bale, 200. Magkano kaya sa 1,000? 200. 200 pesos konsumo. May 800 na tira. 800 tira. Yun ang hatiin. Hatiin. Ibigay sa 400 sa'yo, 400 sa ministry. 400 sa Ministrya ng ministerya. kapihan. Opo. So lahat kayo mangingisda doon sa kapihan, ganun na ginagawa. Iwan ko sa iba, pero sa by team kami kasi, sir. Yung By team? Team kami ng bubo na iba naman yung mga mamanaay. Yung pana lang. Sa amin, 50-50 talaga. Kuhaan ng konsumo. So is that true, Jerry Esquilario? 50% of the net income of mambubuhay na mangingisda ay napupunta sa inyo. Nire-remit sa inyo, 50% maiwan sa kanila. Hindi po totoo, Your Honor. Hindi totoo. Hindi totoo? Opo, hindi po totoo. Paano ka na may kulong? Nakakulong ka na dito. Ha? Ito sandali, Senator Tolentino Hindi totoo. Pero, meron dito Cluster Aguila. Sa inyo ito na listahan Contribution, donation, solicitation. Hinabang, bunok. Paano magsusurvive ang SBSI kung walang napupunta sa inyong pera? Paano kayo nakakagastos ng milyon-milyon? Nag-join kayo ng festival sa Sinulog Festival. Nag-champion kayo doon sa Cebu. Pumunta pa kayo ng Korea. Saan nyo kinukuha yung pera na yan kung hindi kayo automatic na dididak sa mga income ng inyong members? Your Honor, yung makasagot po ay si Lord Mammer. Lagi, kasing presidente ka Presidente ka, tapos hindi ka makasagot sa mga tanong. Sige, Mamert, go ahead. Your Honor, please
I do not, hindi naman ako kaparte ng mga fishermen. Hindi ko alam kung anong mga conditions nila. Pero, sinabi mo the last time around na gumasto kayo ng milyon para lang mag-join ng Sinulog Festival. Am I correct? Yes po. Yes, Your Honor. So, nasaan nanggagaling yung ginastos nyo na milyon-milyon? Marami naman kaming sources, Your Honor. Like what? Ang nalaman ko, yung mga fishermen sa amin, parang co-op yung sila. Mayroon na kami buy and sell. Sandali lang, sandali. Saan galing yung pera na ginasta ninyo doon sa inyong pag-join ng Sinulog? Nasabi mo, milyon-milyon ginastos nyo. Una, Your Honor, meron kaming Salonera Foundation Incorporated. Okay? Then, may mga donations. Halimbawa, pagpunta namin sa Cebu, may pera kami na 1.6 million, around 1 million na panalo namin galing sa sa Bunok-Bunok. At marami namang mga donations din. Halimbawa, nagdonar sa amin ang city government, ang barangay ng barangay namin, barangay Insiring. Another one is although may inuutang kami, pero pagbalik namin bayad na yan kasi binigyan kami ni Governor ng 1 million na parang premyo. At saka may tumulong din sa amin na I-atras ko muna. I-atras ko yung question. So, sabi mo, meron kayong malaking prize na natanggap sa Bunok-Bunok Festival, kaya ginastos nyo doon sa Cebu. Itong Bunok-Bunok, nandoon ako, napanood ko yung performance nyo noon. Ang ganda ng mga props ninyo. Sigurado ako, gumastos kayo noon. Pero wala pa kayong income doon galing sa Bunok-Bunok, ha? So, saan galing yung preparasyon ninyo doon? meron kaming other income. Another one is mga donations from friends or even from the members. For example, mayroon kaming mga tulad po sa akin, tulad po kay Karen Sanico. Alam mo, makinig ka. You want this committee to believe na yung binibigay ng membro ninyo ay purely donation. Kung as far as you're concerned, donation. As far as the members are concerned, mandatory deduction from their income. Ano bang totoo? Hindi ko alam yun, Your Honor, kung mandatory ba. Basta ang kuwan lang namin donation kasi bayanihan kami kung anong mga programa namin nagtulungan. So when you say donation, kusang loob Yes po. na binibigay. Oh, yes po. You did not require them to contribute a certain amount of money coming from their income. Wala akong alam po. Sure ka? Sigurado Yes ka? po, yes po. Kung mayroon man, kusang loob nila kung anong... Kaya nga kusang loob nila yon. Ha? Hindi nyo nire-require. Hindi ko lang alam, halimbawa, kasi parang co-op yung, halimbawa, yung mga fishermen, parang co-op. Then, hindi ko alam kung anong patakaran nila. Kung Anong kasing Vice President ka? Hindi mo alam. Kaliit na, very closely knit kayo na people's organization. Ayaw nga nyo magpapasok ng tagalabas. Ayaw nga nyo palabasin yung mga membro ninyo. Tapos ngayon, hindi mo alam kung anong patakbo dun sa loob ng co-op na yan. Kasi ibang operasyon, Your Honor. Alam mo naman, sabi ko na nandoon kami sa kwihan na ang health condition ko malabo na. Parang hindi na ako, minsan ako maka-attend ng mga meeting, nandoon na ako sa bahay. Okay, sandali. Balikan kita, Randolph Balbarino. Yung binibigay mo doon sa co-op ninyo, is it requirement or kusang loob mo, nag-donate ka lang ng 50%? Required talaga, sir. Require. O kung ayaw mong magbigay, ano mangyari? Palagi kang sinasabihan sa kanilang sa isang linggo, isang beses kami mag-meeting. Okay. Tapos sinasabi ng treasurer na bakit hindi tayo magbigay na ang Panginoon na yung nanghingi sa atin. Sa Kanya naman lahat yung mga bagay na nasa atin. Pero walang punishment kung hindi ka magbigay. May warning lang sila, sir. Warning. Oo, na Kung bakit talagang magmaro-maro ka, hindi every time mangisda ka, ayaw mong ibigay, ayaw mong mag-remit, ano mangyari sa'yo? Pag mahibawaan ka na
nagsibat ka, restricted ka, sir. Restricted. Ah, Anong gagawin pag restricted ka? dili na ka papanagaton, pabantayon ka sa paxhol. So yan ang form of punishment. Apo, Restriction inside camp. po, sir. Gagawin kang gwardiya doon sa paksol. Hindi ka na Hindi ka na pwede mangisda. Apo. So kung hindi ka na pwede mangisda, ano pagkain ng mga anak mo? Manghingi-hingi na lang, sir, sa mga kapitbahay. Saan manghingi? Yung mga may tinda pa doon, manghingi sila, yung mga anak. Kasi mahiya yung mga asawa, yung mga anak na lang yung maghingi ng Manghingi kayo. mga pagkain. Apo. Samantalang doon sa White House nila, ang sarap ng mga pagkain nila doon. Yan nga. Tapos kayo maghingi-hingi. Opo, sir. Yes, go ahead. Mr. Senator Chair, Risa. follow-up question po. At mukhang involved na naman si Ms. Chenga Lea. Pero dito pa rin sa line of questioning ng Chair. May impormasyon po ako na nagsasabing nung natapos ang audit, pinatawag ni Senyor Aguila ang lahat ng mga national managatay. So tinawag ni Senyor Aguila, sabi niya may hihingin daw siya na pabor sa kanila. Kasama doon ang asawa ko, sabi nitong resource person ko. Ang pakiusap niya, lahat ng income sa bobo fishing, sa kanya na bibigyan. Sa kanya na. Bibigyan lang niya sila ng isda, 2 kilos, kasi lahat ng kuhang isda, ang kukuha noon sa tabing dagat ay ama ni Chenga Lea, si Javierto Kisagan. Siya yung kukuha sa lahat ng isda sa mga national managatay. At siya lang ang authorized na magtinda doon sa palengke ng kapihan. Ganyan po ba, Senyor Aguila? Pagkatapos po ng Typhoon Odette, inipon nyo lahat ng mga mananagat at sinabi nyo lahat ng huli nila ay sa inyo na lang lahat, pero bibigyan nyo sila ng tig 2 kilo at yung kokolekta ng lahat ng iba pa ay ang ama ni Ma'am Chenga Lea, si Javierto Kisagan. At si Mr. Kisagan daw ang in charge sa pagbenta ng lahat pa ng mga isdang iyon sa palengke ng kapihan. Mr. Chair, can I explain? Please try to explain it Apo. to us po. Para maliwanagan yung lahat, sa akin lang pagkakaalam, nung una pa yung bayanihan, nakasanayan na kasi na pag may problema, lulutasin ng bawat isa, tulong-tulong para malutas. In the time ng Typhoon Audit, so nagpatawag yung meeting ng board na makatulong kasi yung mga nasalanta ng bagyo, anong ating gagawin para sila makabangon. Kaya iba-iba nagsuggest na tutulong kami, may tumulong. Kaya miniting namin yung lahat, paano tayo makatayo na para makatayo tayo sa nanggaling sa bagyo, para sa bagyo. Pag humana na, Your Honor, nagpa-meeting mi, nagkasabot ang mga kadaghanan aron may makabakod sa kuan nga magambag-ambag para masugdan ang hinabangay espesyal para makabarog ang mga nasalanta sa bagyo. Puro kami man tanan nakabenepisyo sa kuan. Kay nagkuan man may hinabangay, nagpahigayon man may hinabangay special during the Typhoon Audit. Imagine nga, kami lang yung community na nakatayo ng 1,400 houses in 1 month. Teka po, Senyor Aguila, bago nyo ikwento yung ibang kwento pa. So ang sinasabi nyo, pagkatapos ng Odette, pinulong nyo lahat ng lahat ng mananagat? At kinonsultan, yung board nyo lang? Hindi. Sino pong nag-usap para dun sa sabi nyong tulong-tulong? Nagpatawag yung lahat ng board para masulbad ang problema. Okay. Saan pagsulbad. Okay, board ang nag-usap. So board ang nagsabi na kukunin natin lahat ng mga isda, ng mga mananagat, pero bibigyan natin ng tig 2 kilo sila. And then, yung balanse nun, yung karamihan nun, ang ama ni Ma'am Chenga Lea ang magbebenta. Dili man amoy nahitabo. Ano ang naging disenyo ng tulong-tulong? Magtinabang nga rakibali, ipaabot anis kadaghanan. Pag meeting sa kadaghanan nga unsaon,
ang board nagpapangutana pas kadaghanan, konsulta po sa kadaghanan ug unsa po ilang ikasuggest. So nagsuggest ang nagpatawag og general meeting. General meeting ng board or ng mga mananagat? Lahat na ng tao. Lahat ng tao. Opo. Kasama na yung mga mananagat. Oh, kasama na lahat, mga panday, mga kuan. Ang panday lahi po gidang rolyo, magpanday pod sa mga kaning naguban og bahay. Sige, Mga bago pa nagatay yung po. ibang sinasabi yung pinag-usapan na tulong-tulong. Huwag muna yung mga panday. Pag-usapan natin yung mga mananagat kasi mananagat si Sir Randolph. Ang sabi pa nung informant ko, problema, may punishment. Pag hindi pumayag na ibigay lahat ng isda sa ama ni Ma'am Chingalea, bukod sa tig 2 kilo ang bawat mananagat. At yung punishment ay bawal ka ng mangisda. At sa foxhole ka lang. Parang katulad nung sinabi ni Sir Randolph kanina, yung punishment ay sa foxhole ka lang at bawal kang makababa sa patag. So, ganyan po ba yung pinag-usapang punishment nung Hindi, board? wala pong punishment. Kasi Walang punishment. Walang punishment. So, pero paano nyo in-enforce yung pinag-usapan ng board na sabi nyo, kinonsulta nyo sa lahat, pati sa mananagat? Paano nyo in-enforce na lahat ng isda nila ay sa inyo, bibebenta ni ama ni Ma'am Chingalea bukod sa tig 2 kilo sa bawat mananagat? Ang nga nahitabo, ma'am, ang sa mga ang kadtong mga nagatay nga gi-meeting sa kuan nga unsaon man nga ang mga tao gikan man gud na apektahan sa bagyo nga arang kalisod kay ang mga managatay tungod kay gikasbaw dili ka panagat unsaon man nato nga makasud-an pod sila. Unang meeting para masulbad sa board. Mao na nga nakahukom, naka-suggest ang mga managatay nga magtinabangay ta, mag-ambag-ambag ta. Para Sige. ikasud-an sa atong mga kay magud may diha ang ug nay problema sa usa, problema sa tanan. Sige, Senyor Aguila, itanong ko yan kay Sir Randolph. Kasi may iba pa akong narinig, Mr. Chair, tungkol dun sa pagkatapos ng Typhoon Odette, na bukod sa nakihati sa malaking bahagi ng huli ng mga mananagat, ay nakihati pa sa disaster aid na ibinigay noon ng DSWD. Kaya yan din po ay iniimbestiga ng DSWD. Pero Sir Randolph, matanong ko lang kayo, tama ba yung ikinwento ni Senyor Aguila na kinonsulta muna ng board ang lahat, pati lahat ng mananagat, bago sila nagdesisyon ng magiging tulong-tulong mula sa mananagat? Ikayo ba, Sir Randolph, kinonsulta ng board kung paano magtutulungan pagkatapos ng Odette? Waya ma'am, kay bali, i-diretso na nilag announce o kinsa tong authorized ni Senior Aguila nga mo'y magsulti sa kadaghanan. Direktang i-announce, ma'am. So sa karanasan ninyo, walang konsultasyon, basta may i-announce na lang na desisyon na ng board. Apo ma'am. Okay. At ganun ganun din ba yung karanasan nyo dun sa ikwinento sa akin ng isang informant ko na kukunin lahat ng huli nyo, pero bibigyan kayo ng tig 2 kilo, and then yung ama ni Ma'am Chingalea ang magbebenta sa palengke ng kapihan. Ganun po ba yun? Opo ma'am, yun na yun yung after audit na yun ma'am. So, at pala Mr. Chair, yung isa pang hanging question ko sa kwento ni Sir Randolph dun sa trahedya sa kanilang pamilya, sa baby nila. Senyor Aguila, kayo ba ay pinalipat nyo yung mga nakalibing na baby dun sa libingan nila? Ipinalipat ninyo ba dun sa ibang libingan? Pinagawa nyo ba yon sa mga Aguila? Hindi po, wala po. Hindi So, po, bakit po ginawa yun ng mga Aguila? wala pong ginawa yung mga Aguila? No, sir. Mr. Chair, may physical evidence. Dahil yung in-exhume at DNA test ng NBI ay dun na sa bagong libingan ng mga Kaya baby. nga, bagong libingan yun, nilipat. Sabi nga ni Mamert Galanida na humingi sila ng pa-permit sa barangay na gawing extension yung lilipatan na kuan, tapos ngayon didinay ka na hindi nilipat. Nilipat ng mga Aguila yun, yung mga nakalibing doon. Di ba? By whose orders?
ang makatubag ra na Your Honor ang tagtungod o kung sa kasi tinuod nga nahitabo. Hindi nga makatubag ang tagtungod. Ang tagtungod nga, doon nila nilibing sa unang libingan, ngayon nilipat na doon dahil gumawa kayo ng bagong libingan. Yun nga, so sino nag-order na ilipat? Si Mamerto Galanida na naman. Wala pong nag-order. Wala nag-order. So anong ginawa ng mga Agila? Bakit nilipat doon yung mga libingan? Mamerto Galanida, please help your president. Your Honor, ito lang ang narinig ko kasi ang sabi ko hindi ako very active as far as operations dahil sa karamdaman ko. Ang narinig ko na yung unang namatay ng bata doon, I don't know, I think it was 1920 at 2020. Walang malibingan. Ang parent, ang mother o ang father, ayaw nila na ilibing doon kasi malayo. Sabi nila, yun ang narinig ko, sabi nila, pwede ba doon muna namin ilibing kung saan temporarily? Pero sabi, ang narinig ko, saan? Sino magpalibing? Even if it's temporary. Ang nalaman ko, mayroong isang tao na may pangalan na Juanito Artigo, napayag siya, basta temporary lang kasi naghahanap sila ng sementeryo. That was our, in fact, that was our objective at the beginning, where to bury. So siguro, nauna na libing yan, hindi ko na alam kung marami pang naglibing doon until after there was a new cemetery. Kaya nga siguro nilipat nila doon sa bagong cemetery na annex cemetery ng Barangay Siring. Sino naglipat? Siguro, hindi ko alam, Mr. Senator. Bakit hindi mo alam na uniform paggagawa ng sementeryo? Pinuntahan ko mismo. Uniform ang pagkagawa, pati mga cross, uniform. Pagkasulat ng cross, uniform. Was that kanya-kanyang lipat? Maski ako, Senator, hindi ako napunta sa cemetery na yan. Hindi ako nakapunta. I don't know what's happening there. Maski pag lakad ko, somebody is assisting me. Maski pagkain ko, somebody is assisting Alam me. ko, hindi ka makapunta doon dahil pumunta ako doon, napakahirap puntahan yun. Pababa, tapos pag balik mo, paakyat na naman. Mahirap puntahan yun, hindi ka makapunta doon. Pero yung authority ba, paglipat ba, bakit nilipat Hindi ko doon po ng mga alam. nilibing? Siguro po yung yung mga cross na pareho ang disenyo. Kasi meron kaming kasi tulungan kami. Originally our association is ang main objective is agricultural production, construction of residential houses and burial services. So isa lang gumawa ng cross, isa lang gumawa ng grupo ng kabaong. Kaya nga uniform 'yan. Mr. Chair, Yes, go ahead, Senator so Risa. sino po ang nag-iisang gumagawa ng krus at nag-iisang gumagawa ng kabaong? Hindi ko po alam pero mayroon kaming team diyan na gumagawa. Sino pong team yon? Hindi ko alam po kung Madam Senator kung basta may team kami na siya, kasi bayanihan yan tulong-tulong. So Mr. Chair, mga carpenters. pirasong sagot. May team pero hindi alam kung sino. Pero sila yung team na nag-iisang gumagawa ng mga uniform na krus at uniform na kabaong. Senyor Aguila, yung sabi ni Sir Randolph, yung mga Agila ang naglipat ng mga bangkay ng mga bata dun sa bagong sementeryo. So, yung mga Agila, ipinangalan sa Senyor Aguila. Tama po? Ano po, pagkalinaw. Ang mga Agila, nagngangalang pangang Army of God, No. ay army ni Aguila. Pinangalan nga kay Senyor Aguila, sila ay mga Agila. So, nung inilipat nila yung mga bangkay ng mga baby mula sa kanilang mga original na libingan dun sa bagong libingan, so yung Aguila si Senyor Aguila ang nag-utos sa kanila na gawin iyon? Hindi po.
Sino nag-utos sa kanila na Wala gawin pong iyon? nilipat na, wala pong nilipat na. No, sorry po, Mr. Chair. Yun na nga, sinabi na namin pareho. Walang nilipat. May physical evidence na ilipat na nga po dun sa bagong Walang nilipat. libingan. Iniksyon nga ng NBI doon sa nilipatan eh. Yung sagot mo, Jerry, klaruhin mo yung sagot mo. Hindi ko po alam yan, Your Honor. Ikaw ang presidente, hindi mo alam. Mr. Chair. Sige, go ahead, Senator Rizal. So, Mr. Chair, ang punto ko lang si Senyor Aguila ay Senyor Aguila. Yung mga Aguila ay Aguila. So, obviously, sila yung hukbo ng Aguila, ng Senyor Aguila. At wala rin namang hukbo na gagawa ng ganyan, maglilipat ng mga bangkay ng baby na uniforme ang mga kabaong, uniforme ang mga krus dahil may iisang team na gumagawa na hindi sa utos ng Aguila. Otherwise, anong klaseng hukbo yun? Wala namang national police na hindi sumusunod sa Director General. Walang armed forces na hindi sumusunod sa Chief of Staff. Ganon din ang mga Aguila sa relasyon sa Senyor Aguila. And dagdag na impormasyon, Mr. Chair, kung gusto pong mag-comment ang mga opisyal ng SBSI dito, yung sabi ng informant ko, madami pong matatanda na nakalibing din sa Barangay Siring Cemetery. Pero ayaw ng mga SBSI leaders di umano ilibing ang mga babies doon dahil malalaman na super dami babies ang namamatay. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.